Sino ang maaaring magbigay natin sa kusan? Ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay naging dahilan ng pagpapalaganap ng Kristyanismo. Dahil itinuro ng mga Kastila ang Kristyanismo sa mga katutubo upang maging sibilisado di umano ang mga ito. Sa tingin niyo ba, ano ang paniniwala ng mga Kastila sa wikang katutubo? Yes, Ira. Naniniwala ang mga Espanyol noong mga panahong iyon na mas mabisa ang paggamit ng katutubong wika sa pagpapatahimik sa umayang kaysa sa libong sundalong Espanyol. Upang mas maging epektibo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, ang mga misyonerong Espanyol mismo ang nag-aral ng mga wikang katutubo. Estudiamos el idioma nativo para podamos conocer los agravios de los Filipinos hacia nosotros. Cierto esa es gran idea. Estoy de acuerdo con eso. Entonces deberíamos celebrar. At sinimulan nila itong aralin upang mas palawak ang kanilang kaalaman sa hinaing ng mga Pilipino. Naisip rin nila na mas madaling matutuhan ang wika ng isang rehiyon kaysa ituro sa lahat ang wika Espanyol. Sa maraming taon, sinigan nila ang kalayaan ng mga katutubong makipagkalakalan sa ibang lugar upang hindi na rin nila magamit ang wikang katutubo. Bukod pa sa nawalan ng kalayaang makipagkalakalan, ang nangyari ay nagkaroon ng epekto sa pakikipagtalastasan ng bawat katutubo. Ay ating ikilalanin ang mga taong naging parte ng kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Kastila. Francisco de Tello de Guzman. So, sino nga ba si Francisco de Tello? Gobernador Francisco Tello de Guzman o mas kilala sa tawag na Gobernador Tello. Siya ang nagmungkahi na turuan ng mga Indio ng wikang Espanyol. Hello, Sinjo. Hay que enseñarles el idioma español. Sino naman si Juan Carlos I? Iminungkahing ituro ang doktrina Kristiyana gamit ang wikang Espanyol. Propongo enseñar la doctrina cristiana en español. Ang doktrina Kristiyana ang kauna-unahang limbag na aklat sa Pilipinas. Inilathala ito noong 1573 at malinaw ang layunin na maging kasangkapan sa pagtuturo ng mga pangunahing doktrinang Kristiyano. Muling inulit ang utos tungkol sa pagtuturo ng wikang Espanyol sa lahat ng katutubo noong 2 ng Marso, 1634. Siya ang lumagda ng isa pang dekrito dahil nabigo ang nasabing kautusan, kaya muling inulit ang utos tungkol sa pagtuturo ng wikang Espanyol sa lahat ng katutubo. Sino nga ba si Carlos IV? Yes, Ira. Carlos IV ay ang lumagda sa isa pang dekrito na nag-uutos na gamitin ang wikang Espanyol sa lahat ng paaralang itatatag sa pamayanan ng mga Indio. Noong 29 ng Disyembre, 1800. Ang mga praile ay nagsulat ng mga diksyonaryo at aklat panggramatika para mas mapabilis ang pagkatuto nila ng katutubong wika. Ang karagdagan, higit pa sa pagtatanggal ng kalayaan sa mga Pilipino, ay binasura rin nila ang baybayin. At pinakilala ang abecedaryo upang mas lalo nilang magawa ang layunin na ang pagpapalawi ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa panahong ito, nanganib ang katutubong wika ng mga Pilipino. Nagkawatak-watak sila at mga tagumpay na nasakop ng mga Espanyol ang mga katutubo. At dito nagsimula ang revolusyon.